Nilimas nila ang life savings ng tahatay ko. Yan ang hinaing sa viral post ni Jobel Garcia matapos mas tatay niyang senior citizen. Grabe. Kaya kung may magulang o kamag-anak kang nagsi-cellphone, you need to watch this and share this for awareness. Dahil ang mga manloloko ngayon, sobrang galing na. Kahit hindi mo ibigay yung password o kahit na anong information, mabubuksan nila ang account mo sa isang simpleng strategy. Ano tong strategy na to? Tara, alamin natin. Ayon sa viral post ni Jobel, noong August 14 alas 11 ng umaga, may tumawag sa tatay niya. Nagpakilalang empleyado ng SSS. Babae, malambing ang boses at magalang. Sabi ng babae, kailangan na daw i-install ang updated app ng SSS. Nasakto pa, kailangan talaga ni tatay gumawa ng SSS PRN para magbayad ng monthly contribution niya. Pero nagloloko raw yung official app. Kaya sabi nung caller, may updated SSS app daw na kailangang i-download. At para hindi na rin kailangan pumunta ni tatay sa SSS branch. Kaya yun, sinunod ni tatay yung sinabi ng babae. Hiningi nung caller yung email address ni tatay para daw ma-send yung link. At dahil nga kampante, ibinigay naman niya ang email niya sa babae. Take note, email lang ha, walang password na binigay. And then binuksan ni tatay yung email niya. So may nakuha na nga siyang message. Merong link at clinic ito ni tatay. Dinownload niya yung bagong app. Ginagawa niya ito habang kausap pa niya yung babae sa telepono for around 4 minutes. Sa 4 minutes na yun, ang dami nilang pinag-usapan. For example, yung mga problema sa SSS at kung ano-ano pa. Pagkatapos, binaba ng babae yung tawag at sinabihan si tatay. Huwag mong i-off yung phone mo, tatay, ha? Hintayin mo lang matapos ang installation. So yun na nga, naghintay si tatay. Lumipas ang 30 minutes, isang oras, and by past 12 noon, tinatry ng anak niyang si Jobel na tawagan ang tatay niya. Hindi sumasagot ang matanda. So medyo nag-worry na si Jobel dito. Kaya pinuntahan niya sa bahay ang tatay. At nakita niya nga, ayun, nag-i-install pa din ang SSS app. Isang oras na. At nung chinek ni Jobel ang cellphone ng tatay, nako, hindi na rin makareceive ng tawag o text. Lahat ng button sa cellphone, hindi gumagana. Hindi ma-turn off, hindi ma-reboot, hindi rin maka-screenshot. Kumbaga, frozen ang screen sa installing. Dito, kinabahan na si Jobel. Kaya nag-google siya, SSS downloads. May iilan siya nakita sa Reddit at Facebook. Tapos nabasa niya mismo sa official page ng SSS, beware of callers posing as SSS employees. Dito na nanlamig ang buong katawan ni Jobel. She started panicking. Tinanggal niya agad ang SIM card ng tatay. At doon lamang huminto yung fake app installation. Mabilis ang tibok ng puso ni Jobel. Dahan-dahan niyang inopen ang apps ng mga bangko ng tatay niya. Nanlumo siya sa nakita niya. BPI, 4 na account sa BDO, GCash, Maya app, Land Bank, lahat zero balance. Nilimas lahat ng pera in less than 2 hours. Ang